Isang magandang araw sa inyo mga ka-agri. Isang panibagong vlogs na naman tayo tungkol dito sa ating pagkakalamansi. Ngayong araw, papasin nyo, nagpapatubig tayo ng kalamansi. Inuulit na natin itong patubig dahil nagsabog tayo kamakailan lang ng abono. 6 days ago, nagsabog na tayo ng abono. Pinatubigan din natin yon habang nagsasabog tayo ng abono. Ngayon, inuulit natin uli para syempre tumalab pa yung abono na isinabog natin dito. At syempre may mga hindi rin nalusaw dyan, lalo na yung triple na hinalo ko doon sa 2500 na isinabog natin. Ngayon, kailangan natin ulitin yan para tumalab pa ng tumalab yung abono mga ka-agri, para yun ay dahilan para mamulaklak yung kalamansi natin mga ka-agri. Topic natin ngayong araw, tungkol nga dito sa ating isang nag-comment sa atin. Yun, totoo nga ba na kaya natin kumuha ng 100 kilos sa isang puno ng kalamansi, o kaya natin pumitas ng 100 kilos sa isang puno ng kalamansi? Yung productive mga ka-agri, yung malalaki na puno na kagaya na to, nasa likod ko, matataas na puno na to, nasa 10 feet, 10 talampakan na ang taas na to mga ka-agri. Sa totoo lang mga ka-agri, ako para sa akin, ano po, hindi po natin kaya kumuha ng 100 kilos ng kalamansi sa isang puno ng productive. At kahit na mas malaki pa dito yung bilog o mas matayog pa dito ng konti, hindi po natin kaya kumuha ng 100 kilos. Kahit po 2 pitas yan, kahit nga po 3 pitas, hindi natin kayang kumuha ng 100 kilos mga ka-agri. Hanggang maubos ang bunga na to, halos di natin kayang kumuha ng 100 kilos. Bakit po? Kasi po, ang kalamansi ay marami po yung 100 kilos mga ka-agri. Sa totoo lang, yung makaisang red bag ka dyan or 30 kilos sa isang pitas mo na makuha mo sa isang puno, kaya pong kunin yan. Pero sa susunod po na pitas niyan, mas kokonti na mga ka-agri. At sa susunod pa ulit pitas, mas kokonti na po. Kaya hindi natin kaya na makaipon ng 100 kilos. Ang isang cycle kasi ng pagpapabunga natin o mapabunga natin yung isang puno, hindi kasi sabay-sabay pitasin yan mga ka-agri. Maabot yan sa isang cycle ng 4 hanggang 5 pitasan bago natin maubos yan mga ka-agri. At habang papadami yung pitas natin, ay papaunti na po ng papaunti yung bunga na yun na makukuha natin mga ka-agri. At ako, para sa akin, hindi po natin kaya kumuha ng 100 kilos sa isang puno. Yan po yung reality talaga mga ka-agri. Kahit sabihin mong malabong pa yan, mataas yan, mabilog yan mga ka-agri, hindi po natin kaya kumuha ng 100 kilos sa isang puno mga ka-agri. Sa totoo lang. Kasi kung yan, parang mangga na talagang malalaki na, so mga ka-agri, ang pagitan niyan masyadong malalayo na, siguro mga nasa 7 meters radius ang pagitan niyan, paikot, kwadrado, 7 meters para makakuha tayo ng 100 kilos. Pero kasi kahit na sobrang layo ng pagitan ng kalamansi mo, may hangganan po yung paglaki niyan o yung paglago niyan mga ka-agri. Yung paglaki, mapalalaki natin ng medyo malaki yan, pero yung paglago sa gilid niyan, may hangganan po yan. Hindi na po niya rin, kahit sabihin mong layo-layo po yan, hindi po yan lalago din po ng malagong malago mga ka-agri. At saka maraming space na ang kakainin nun, useless din sa sobrang dalang naman ng tanim mo doon mga ka-agri. Wala po nagtatanim sa atin ng mga ganong kalalayo para ma-achieve mo yung talagang malabong na malabong at saka yung malago mga ka-agri. Yun po ang isang katotohanan. Yun lang pong makakuha po tayo ng 60 kilos sa isang cycle. Napakalaking bagay na po nun. At madalang po yung nakaka-achieve ng 60 kilos sa isang cycle or 4 na pitas, 5 na pitas na makaipon ka ng isang puno ay 60 kilos. Mapakadalang po nun. At hindi ko pa po nararanasan yon kahit na ang bunga ng kalamansi ko ay hitik na hitik. Pinakasagad na po ako dyan sa isang puno na ma-harvest ko dyan sa isang cycle ay nasa 50 kilos. Sagad na po tayo dyan sa 50 kilos. Minsan 40 kilos nga lang eh.
sa isang cycle ang nakukuha natin. Yung 40 kilos po, malapit na malapit sa katotohanan yan, mga ka-agri. Yung 40 kilos ang cycle na nakukuha natin sa kalamansi natin sa isang puno, mga ka-agri. Yun po. At ang pag-aalaga po ng kalamansi, kung palalaguin mo naman, kung patatayugin mo naman yan, mga ka-agri, ay hindi naman din po ayos yung sobrang tayog. Yun lang pong ganito na 10 talampakan, para sa akin good na po yan. 10 hanggang 11 talampakan, 10 ito 11 feet, maganda na po yun para sa akin. Bakit po? Kasi pag sobrang tayog, mga ka-agri, hindi na rin yan mapipitas ng mga mamimitas. Kasi ang mamimitas, lalo na yung babae, lalo na pag mataas na, hindi na nila para abutin pa yung nasa itok-tok. Kasi po natatakot na yan, sobrang tayog, iiwanan na nila. Useless din yung pagpapatayog doon ng kalamansi. Hindi naman lahat ng mamimitas gagawin yon. May mga mamimitas din talaga na talagang kunin talaga yung matataas, lalo yung mga lalaki. Pero syempre hindi lahat, mga ka-agri. Kaya kumbaga useless din yung magiging palabong mo ng sobrang labong, mga ka-agri. May hangganan din tayo sa pagpapalabong ng kalamansi natin. At saka kaya nga tayo pinoproning natin yung kalamansi natin kahit bata ka. Bakit po natin pinoproning kahit bata pa? Kasi pinapalaki din natin yan. Pero bago lumaki yan, pinapalago muna natin yan sa pamamagitan ng pag-proning doon sa mga nauunang sanga, na mga nakaungos, mga nakaalbor, kung sabihin nga dito, para sabay-sabay silang lumalaki at lumalago, mga ka-agri. Yun po. At hindi po tayo dahil nagpo-proning nagpapaliit tayo ng kalamansi. Hindi po, nagpapalabong lang po tayo, nagpapalago lang tayo sa gilid ng kalamansi natin, kaya tayo nagpo-proning. At yun nga, magiging ganito din yung kalaunan. Kapag habang umiidad siya, tumataas, tumatayog siya, pero bumibilog na katulad nga nito, mga ka-agri. Ganun po. Hindi po tayo nagpo-proning para magpaliit lang ng kalamansi. Dumarating tayo talaga dyan. Kumbaga, may proseso ang pagpapalabong ng kalamansi. Hindi basta nagpalabong ka lang ay good na. Kasi naiiwanan yung ilalim kapag yung mabilis siya na umangat. Naiiwanan po ilalim na walang laman yung ilalim. Kaya maganda kapag tumataas, kasabay po yung gilid na lumalago. Ganun po ang proseso natin sa pagkakalamansi. Ang reality sa pagkakalamansi, kailangan talaga maalaga ka para kumita ka at makapagpabunga ka ng madami. Yun po. Hindi po basta yan na itinanim mo lang, aani ka na, kikita ka na. Hindi din po yun. May mga timing lahat yan at may proseso po lahat ng bagay na gagawin mo sa kalamansi bago ka magpalabong o bago ka magpataas ng kalamansi mo, mga ka-agri. Mas yan, tulad na to, mga productive na to yung kalamansi ko. Matataas na siya na malalago. Mas marami po talagang laman yan, yung mga ganyan. Pero syempre may hangganan tayo. Hindi natin pwede yung malabong na malabong. Ang risk natin dyan, yung mamimitas, hindi nila pipitasin yan. Tatakot sila na baka mahulog sila kasi mataas na, nalulula. At unang-una yung mga nag-i-spray po natin, minsan pag sobrang taas na, naiiwanan na din po nila yung taas, hindi na po nila na-spray na maayos. Maliban sana ko, ikaw mismo mag-spray ng kalamansi mo. Kasi kung sa'yo talaga yan, sarili mo, syempre gagawin mo lahat para maabot mo yung dulo. Hindi naman po lahat na nangangalamansi ay sila nagtatrabaho sa kalamansian nila na katulad ko. Ako po kasi nagtatrabaho ko dito, kumukuha lang minsan ako ng katulong dito na mag-spray. Pero pangkaraniwan po sa mga owner ng kalamansi ay ipinatatrabaho nila yan sa ibang tao. Lumalaban yung iba ng sama, porsyentuhan doon sa ibang tao. At syempre, hindi lahat pulidong magtrabaho, mga ka-agri. Yun po ang isang malaking katotohanan. Kaya po tayo, may hangganan tayo sa pagpapalaki ng kalamansi natin. Ako, para sa akin, ito, yung 10 to 11 feet na kalamansi ko, yan, good na po yan, mga ka-agri. Ito yung tinuturo ko kanina. Yan, oh. Yan, mga ka-agri. Nasa 10 feet na po yung kalamansi na yan. Yan, oh. Yan. Ganyan, sagad na ako dyan, mga ka-agri. Nasa 10 to 11 feet na nga yata ito, mga ka-agri. Parang ganon. Tingnan niya. Ito, mga ka-agri. Taas na ito. Nasa 11 feet na siguro yan.
Yan, para sa akin sagad ka na dapat sa ganyan. Mga ka-agri. Yun po. Yun lang mga ka-agri. Sana may na-share ako ng konting kaalaman tungkol dito sa ating mga pagpitas ng kalamansi na kung gaano nga ba karami nakukuha natin at posible nating makuha dito sa ating kalamansi, lalo na ngayon mga productive na puno na mga katulad na to na ganito na siya kalalaki mga ka-agri. Hindi po natin kaya talagang pumitas ng 100 kilos sa isang puno ng kalamansi. Kahit po mas malaki pa dito ng konti yung kalamansi, napipitasan natin ng 100 kilos. Hindi po talaga natin kaya mga ka-agri. Yan po ang isang malaking katotohanan mga ka-agri. Parang hanggang sa susunod na lang na vlogs, abangan nyo na lang po yung mga susunod natin vlogs. At marami pa po tayong vlogs dito sa kalamansi mga ka-agri.